It is a great opportunity once again to be here in church, wherein this is the will of God for us to be here because there is an important thing you will know, you should know. And ito lang ay nahango ko sa mga ginagawa nyo after our evening or afternoon service. Hindi ko talaga maunawan po yung ginagawa nyo eh. Ano ba yun? Yung ito ba? No? May misteryuhan ako eh. Kung paano nalaman ni Brother Robinson o ni Brother Prince. Hindi naman sila tumitingin. Pero napupuntiryan nila yung multiple choice. No? Pero alam nyo, yan ang nakapagtulak sa akin na magawa ko po ang lesson na ito. Yung ito ba nyo? Ito ba o yun? Oh. Yan. Hindi. Sabi sa mga, no? And in connection to that, title, yan, ito na yun. Ito ba o yun? Please turn your Bibles to the book of Luke. Luke chapter 23 po. Diyan po magbulay-bulay sa umagang ito in our scripture reading. Luke chapter 23. Kung nandiyan na kayo lahat, say amen. Amen. Yan. At anong kinalaman po dito ng Bible character na nagpapako sa Panginoon sa Kristo, si Pilate? Beginning verse 18 to 25, ating basahin po ng salitan. Mauna po ako sa verse 18 na. 18. Kapitulo 23, verses 18 to 25. And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas. Who was the physician made in the city, and for murder was cast into prison. Sana po tayo? 20. Pilate, therefore, willing to release Jesus, spake again unto them, But they cried, saying, Crucify him, crucify him. Verse 22, And he said unto them the third time, Why? What evil hath he done? I have found no cause of death in him. I will therefore chastise him and let him go. And they raised up with loud voices, requiring that he might be crucified. And voices of them and of the chief priests prevailed. Verse 24, And Pilate gave sentence that it should be as they required. Altogether now in verse 25, And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired, but he delivered Jesus to their will. Manalangin muna tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo pumuli ang aming pinapasalamatan, Panginoon, sa oras na ito, sa pagkakabasa po ng mga talatang ito na aming po magagamit sa aming pong mensahe ngayong umaga. Panginoon, ituro niyo muli sa amin ang mahalagang katotohanan ng bagay na ito, Lord. Lalong-lalo na po sa pagpipili namin sa buhay namin ito bilang Kristiyano. Tulungan mo kami, Ama, kung saan kami mahina minsan sa mga pagpipiling ito, at i-bless you, Ama, ang bawat isa na makakarinig ng iyong mensahe. Pati na rin po ang hindi kami naka-live streaming ngayon, pag ito'y may record po sa Facebook. At Panginoon, kayo po muli ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ano man po ang nakatakdang gawin ng diablo upang i-discourage o disturbuhin ang iyong lingkod o maging atensyon ng bawat isa. Nawa, Panginoon, manatili po sila sa kanilang upuan, hindi sila lalabas-labas or papasok-pasok para mai-concentrate po nila, Panginoon,
ang mensaheng itong nakahanda para sa kanila. Ang lahat ng ito, aming dalangin at pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, pwede na kayong maupo. Ito ba o yon? So, ang tema ng ating pag-uusap ngayong umaga is all about how to make wiser decisions. Sa ating mga kabataan, lalong-lalo kayo na mga bago kay Kristo, pinagpipray namin kayo na magkaroon kayo ng paggawa ng mga decision sa buhay. Dahil kayo ay presko pa, sariwa pa. Marami pa kayong potensyal na pwede kayong gamitin ng Diyos. But, how could God use you mightily in His kingdom kung very poor ang paggagawa mo ng decision? Okay, so, punta muna tayo sa passage na nabasa po natin ngayong umaga na si Jesus or si Jesus Christ ay humarap kay Pilato. Okay? Kasi po, in the flow of that situation, yung istoryang yan, alam nyo kasi, nabahala ang mga Pariseyo o ang mga Jewish leaders dahil sa popularity ng Panginoon in that particular period. Marami kasi sa kanyang tagasunod, kaya naman nais nila na matigil na ang pinaggagawa-gawa ng Panginoong Jesucristo sa kanilang Sanhedrin o sa kanilang lugar. Kaya, sa tulong ng Diablo, gumawa sila ng plano kung paano na dakpin nila, paano nila i-liquidate ang Panginoon para matigil na po siya. At yung kanilang pakay na mapatay siya. Kaso, yung mga pinaggagawa-gawa nila, yung mga ibinibintang nila na masasabi po natin blasphemy. Okay? Dahil narinig po nila na si Jesus Christ, He was claiming that He was the Son of God. Para sa kanila, yung pagkarinig po nila yon is a blasphemy. Alam nila po yung blasphemy. No? Pamumusong sa Tagalog. Pamumusong. Kaya one of the grounds na ginawa po nila para i-liquidate ang Panginoon is through the sin of blasphemy. Ngunit alam ng mga Jewish leaders na ang kasong ito ay mahina lamang at itatapon lamang ng mga Roman court. Okay? Kaya sila'y nagsimulang gumawa ng istorya. Sa paggagawa nila ng istorya, yung kanilang strategy na sabihin sa mga sinasabi ni Jesus sa mga tao, kagaya na mayroon tayong napag-aralan na si Jesucristo ay nagturo about sa pagbabayad ng buwis. Di ba? Na sinabi niya doon, render unto Caesar the things which are Caesar, and to God the things of God. Parang ganun po yun. Yon ay yung pagbabayad ng buwis. Kaya isa po yon na kanilang napag-isipan na inuudyok nila ang mga tao na magrebelde sila kay Panginoong Jesucristo because yung kanyang sinabing yun na kontra si Jesucristo sa gobyerno ng emperador ng Roma. So yun.
Ang kasinungalingang ito ang naging dahilan para dakpin si Jesus at iharap kay Pilato. Na si Pilato siya ay Roman Emperor, sabi natin na gano'n, no? Or gobernador siya ng Roma. So, nang makita ni Pilato si Jesus, alam ni Pontius Pilate na wala itong kasalanan. Kasi sabi po sa Lucas, balik po tayo sa ating passage, verse 4, chapter 23, verse 4. Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man. Wala akong masumpungang kasalanan sa taong ito. Bagamat walang dungis na makita si Pilato laban kay Jesus, kaya hindi siya dapat maparusahan. Ang ginawa ni Pontius Pilato, ipinasa niya ang pagdidesisyon sa mga tao. Alright. Hindi nanindigan si Pilato. Naghugas siya ng kamay. Naghugas siya ng kamay. Parang sinasabi niya, malinis ang konsyensya ko sa taong ito. Mismo sa harapan ng tao, nagpakuha ng tubig, hinugasan niya ang kamay niya. At ang pagdidesisyon na dapat siya sana ang gumawa, ay hindi pinanindigan. Okay? So, mga kapatid, ang pagkakataon na yun, na sana si Pontius Pilate ay makakagawa ng kasaysayan sa buong mundo dahil sa kanyang gagawing desisyon na dapat sana siya ang gagawa, ay hindi tuloy nangyari. Dahil iba ang gumawa ng decision para sa kanya. Hindi si Pontius Pilate. Pinalagpas niya po yun na pagkakataon dahil sa kanyang maling decision. Anong naging decision niya? Maghugas ng kamay. Para ipakita na wala siyang pakialam. Yan ang ginagawa niya bilang gobernador ng Roma. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, yan ang gusto kong pag-usapan natin. Yung mga pagdidesisyon nyo o pagpipili nyo ng mga bagay ba ay tama o mali. Anong dapat na sa pagdidesisyon nyo sa inyong sariling buhay, kasi bawat aksyon, bawat kilos nyo, nagsisimula muna ang paggawa ng decision. Di po ba? Bago kumain, bakit ang kinakain mo ay payless at hindi Lucky Me? Dahil yun ang naging decision mo. Ang gusto mo ay payless. Ganyan ang pulang kadali. Bakit hindi ka napunta sa sinihan at nandito ka sa church? Dahil bago ka pumunta ng church, may nag-pray para sa'yo. Pinag-pray ka ng kapatiran mo, pastor mo, na nandito ka sa church ngayon. At yun ang naging decision mo. Nandito ka na sa church. When we make decisions, you are going to ask yourself, ito ba o ito? Ito ba o yun? Diba? Parang game natin sa gabi. Mag-ipon kayo ng mga bagay-bagay dyan. Ituturo ni Brother Robinson. No? O si Brother Prince. Comes this question to each and every one of us. Bilang Kristiyano, how to make wiser decisions. Anong naidagdag ko sa katanungan yan? Yung mga ginagawa nyo bang decision is wise or foolish? How are you going
to classify the decisions you are making every day. Kahit ang bata, may mga preferences ang mga bata. You know, araw-araw, ang bawat isa sa atin gumagawa ng decision o mga pagpipili. Mula sa paggising mo sa umaga, anong una mong gagawin? Buhay na ang diwa mo. Okay? Hanggang sa pagtulog mo, nandun pa rin ang decision making. Iba't ibang decision ang kinakailangan nating gawin. Ang iba'y mga madadali at simpleng decision lamang po ang kanilang ginagawa pag umaga. Katulad po ngayong araw na ito, Lord's Day. Napakalaking decision siguro ang ginawa nyo. Right? Ano kaya? Oh, di ba? Magkakaroon tayo ng question sa ating isip. Pupunta kaya ako ng church? Yon. Oh, ako ay pupunta ng market, sa mall, manonood ako ng sine, o dito na lang ako sa bahay, manonood ako ng pelikula, o magtatrabaho ako. Ganon, no? Iba't ibang decision. Ang isa sa atin ay maaring makagawa yung decision na hindi kalooban ng Diyos. O yung mga iba, gagawin nilang kalooban ng Diyos. Kapatid, ano man ang kalalagyan mo ngayon, ano man ang sitwasyon mo ngayon, yan ay bunga ng ginawa mong desisyon mga nakaraang taon. Don't you know that? What you are now is the outcome of what have you decided years back. Because life is all about choices. Ganyan po minsan na nangyayari. Ganyan po minsan. Lahat tayo, we are living a life full of choices. Diyan na lang sa pag-grocery mo, di ba? Ang dami ng choices na gagawin mo sa pagbili ng mga items, sa pagbili mo ng sasakyan, sa pagpipili ng damit, sa pang-ulam. Puro kanyan, choices yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na wala kang choice. I have no choice. You have choice. Because you have free will. Di ba? You have free will. There's no such thing as no choice. There's always a choice. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Deuteronomy chapter 30. Deuteronomy chapter 30. At pag nandyan na po kayo, basahin po natin ang verse number 19. Yan, Deuteronomy 30:19. Kung mayroon kayong pen or highlighting pen, paki-highlight niyo po yan. And after our service, muni-munihin niyo po mga yan, ng mga verses. Kung hindi sapat ang napakinggan niyo sa akin. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death. Choices, di ba? Pagpipili. Anong gusto mo? Life or death? And the length, saan na tayo? Blessing and cursing. Pagpapala ba o sumpa? Therefore, ayan, tinutulungan na tayo ng salita ng Diyos. Kung anong dapat mong pilihin. Choose life
that both thou at yung ugat, ay yung seed, binhi, mga next generation mo, may live. Oh. Yan ang sinasabi mong wala kang choice? Ngayon, nandito ka sa church. What is your choice? Makinig ka kay pastor o hindi? Nasa sayo yan. Pero sayang ang pagpunta mo sa church kung hindi ka makikinig ng salita ng Diyos. It is a choice for you to listen to the Word of God para mag-grow ka. Marami kang matutunan. Para safe ka. Kaya piliin nyo, sabi ng Bible, piliin nyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Alalahanin natin, mga kapatid, ang decision na ating gagawin, hindi lamang ito magkakaroon ng impact sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating mga binhi. Sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa tuhod ng mga yung apo nyo sa tuhod, sa apo nyo sa kalingkingan, throughout generation. So, ibig lang po sabihin mga kapatid, this will be the legacy. Ano yung legacy? Legasiya na pwede mong ipamana or iwanan pagka wala ka na dito. Huwag kang alis sa mundong ito na mag-iwan ka ng masamang legasiya. Okay? Dapat makita ng mga anak mo, mga kapwan mo, kung ano ka. Dapat ikaw yung tao na kinalulugdan ng Panginoon nung nabubuhay ka. Yan ang the greatest challenge. The greatest challenge for you, my dear folks in Christ, is not choosing what's good or evil. Kailangan alam mo ang dapat mong piliin. Always choose good in the sight of God and not for evil. Ang pinakamatinding hamon sa ating pagdedesisyon ay hindi yung pagpili kung anong tama o anong mali. Sapagkat sa ating mga Kristiyano, na ilatag na po dito mismo sa librong ito, ang Biblia, mga dapat natin gawin. Inilatag na ng Panginoon yan. Inireveal niya na sa atin ang mga bagay nito. Ang sa atin lang po, basahin natin, pakinggan natin, at isapamuhin natin. Hindi lang po tayo nakikinig na walang pagsasapamuhay, walang pagsasapuso. Aanhin mo. Kung pinili mo nga ang makinig, pero pinili mo at the end na hindi mo to isa sa pamuhay. Awan mo't laang ti kung gunam nga nagdengeg dati bigat. Kung hindi mo rin ipapamuhay. Challenge ko yan sa inyo. So, in other words, what is wise or what is wiser than what is being wise? Yun nga po yung punto ko dito. Na yung napili mo, kailangan diinan mo pa yung wise. Yon, how to make wiser decision. So, una po dito mga kapatid, begin with the right end in mind. Anong ibig ko po sabihin dyan? Begin with the right end in mind. So, sa decision na yung gagawin, dapat alam mo na ito'y mabuti o tama. Yung mong unang bagay. At yung paggawa mo yan, pagpili mo yan, alamin mo ang mga konsekwensya. Siyempre, pag pinili mo ang good, alangan na magbubunga yun ng bad consequence. Kaslat ti nagmula ka ti kamatis kat apay, tarong yan, tiwar na. Haan, masapol nga dajay imulam nga kamatis kat kamatis mo ti pagbalinan na. Dajay, tikunak, dajay. So, dapat makikita mo na ang destiny, yung future consequence
sa gagawin mong decision ngayon. Napag-aralan ko sa pakikinig ko ng mga preaching, pag nakasakay ako, natututo din ako bilang pastor. I learned from other pastors. I learned from their ministries. And I'm very careful na ipapamuhay ko yan. Okay? And natutunan ko sa mismong buhay ko yan na hindi maganda gagawa ka ng decision kung pagod ka. Pwede sumod. Na hindi maganda ang paggawa ng decision kung mainit ang ulo mo. Ustumad. Na hindi ka pwedeng maggawa ng decision kung ang puso mo hindi tama sa Diyos. Okay? Yan nga po yung may sinabi po ng isang manunulat na ang aklat niya ay napamagatang 7 Habits of Highly Effective People. Although hindi po ito related sa Christian life. But kung alamin po natin, mayroong konsepto na pwede nating mapulot na may apply natin sa buhay-buhay natin bilang mga Kristiyano. And these 7 ways are very effective ones. Okay? Na sabi nga niya po, in my first division of topic, begin with a right mind, a right end in mind, with a clear understanding of your destination. Galing po yan kay Harvey. Harvey. Yan. Ay, hindi Harvey. Stephen Covey pala. Saan napunta yung Harvey dito? Tama po, no? Bilang Kristiyano, applicable po yan. Huwag tayong gagawa, maingat po tayo sa paggagawa ng decision. Lagi nating ikonsulta lagi sa maliit na tinig ng banal na espiritu, or you can make use of what you have heard from the church. Okay? This is very effective, mga kapatid. Maminsan laang nagkamali ka pag-arami mo desisyon, awan ka. No more. Si Pilato, yan ang the greatest mistake niya sa buhay niya, na mismo hindi na mauulit ang history na may isang Roman governor na maaring siya ang gagamitin ng Diyos na pawalan o i-persecute ang Panginoon. Pero hindi siya nakapaggawa ng sarili niyang decision. Ibang pinaggawa niya. Dati marami kasi minsan tibiyag tayo. Marami sa atin na ang gagawa ng decision ay iba para sa'yo. Pwede ba? Ikaw ang gumawa ng decision para sa akin? What if that decision, that guy or that fellow ay hindi angkop sa'yo? Yon. Kaya, hindi naging maganda po ang history para kay Pilate. Sapagkat, hindi niya binigyan ng kahalagahan o pagkakataon na dapat ay siya yon ang manindigan. Okay? He is a coward. Coward governor. Ang kanya lamang naisip ay ang sasabihin ng tao sa kanya. Nya? At hindi niya nakita ang destiny ng kanyang ginawang desisyon. So yon, mga kapatid, always go into that sentence, begin with the right end in mind. Sabihin niyo nga po, begin with the right end in mind. You have your brain. Use your brain before your heart. Okay? Yung mga mahilig dito sa panonood ng mga animation, napanood nyo ba si Alice in Wonderland? At mayroon siyang encounter sa kanyang paglalakbay ni Alice. Sino po nakapanood nun? Si Alice in Wonderland. Sister Shane, alam mo ba yon? Si Alice Wonderland, she encountered a cat, di ba? Isang pusa. May pangalan po yung pusa yun, nakalimutan ko na po. Anyway, yung pusang yun, he was standing
on a crossroad. Mayroong tree doon at si pusa nandun siya sa tuktok ng puno. At napadaan doon si Alice at natigil siya sa in front of the tree kung saan in between po yung tree. Nandun siya sa dalawang crossroads. Pag sinabing crossroads, may dalawang daan. Okay? So, napatanong si Alice in Wonderland at narinig po yung pusa yon. Which road will I take? Saan ko tatahakin? Ano nakakatawa sinasabi ko, Brother Robinson? Tumatawa ka eh. Huwag kang tumawa kung hindi nakakatawa sinasabi ko Okay. Saan ako pupunta rito? Sabi ni Alice Wonderland. Okay? Ang sumagot, yung pusa. Nakakatawa, no? Ayun, yun pala nakakatawa yung pusa. Kaya napatawa si Brother Robinson. Sabi ni Juan, saan ba ako tatahak dito? Ayun, nagpipili si Alice Wonderland. Ang sabi ng pusa, you just choose which way you want to go. Sabi ni Alice, no, kahit ano na dyan, kahit ano na dyan ang aking papasukan, okay lang. Sabi ng pusa ngayon, well, kung hindi sa kaliwa at hindi sa kanan, it's up to you which way you will enter or you will go. Yan ang sinagot ng pusa. Depende yan sa'yo. Kung saan ka pupunta. Wala, kalaman si Alice Wonderland kung saan siya pupunta. So, it doesn't matter which way you go, sabi ni Cap. Kasi wala siyang choice. Wala siyang direksyon ng kanyang pupuntahan. So, it's the same thing sa ating lahat. Na minsan, we are standing in a crossroad in the aspects of our life sa pagpipili. No, napagtatanong natin ang sarili natin na buhay. Saan ako dapat? Dito o dyan? Life or death? Blessing or cursing? At least alam mo, nadidescribe mo yung larawan ng pag-choice mo may kabutihan dito, may masama dito. Yan minsan, we are entangled or napupunta tayo sa lugar kung saan mag-choose tayo ng decision na hindi natin pinapakalaman ng tao o hayaan natin silang mag-decide para sa atin. Okay? Wala rin ang pagkakaiba. Ganyan minsan ang buhay natin. The decisions we are making sometimes will lead to disaster. Kasi wala talaga tayong choice. So, your life will be nonsense. Kaya, sa pagpipili natin, malaya tayo. Mayroon tayong tinatawag na free will. Malayang kalooban. Ngunit sa kabilang banda mga kapatid, alisin natin sa pagpipili natin pag tayo ay nako-confuse. Hindi po yun makakatulong sa mga decisions in life natin. Hindi mo ma-identify sa buhay mo when you choose things para sa buhay mo in matters of marriage, in matters of courses, education, religion sa buhay mo, or paglilingkod sa Diyos o hindi. Dalawa lang ang pipiliin mo sa dalawang yan. But at this point, kung wala kang choice, wala ka ring direksyon. Di mo alam ang magiging consequence sa kaduluduluhan ng pinili mong direksyon sa buhay mo. Okay? Then, ang buhay mo ay magiging paralyzed. Gusto mo ba ganon ang buhay mo, kapatid? Na paralisado ka? Ano ba ito napasukan ko? Ganon na lang minsan ang realization mo. Can you go back and make another decision?
Kasi hindi pala naging maganda ang outcome o kinalabasan ng pagpipili mo. Minsan ganun tayo. It is already too late para bumalik tayo. Kasi malabo ang ating goals sa buhay. Ano ba talaga? Bakit? May tanong mo minsan sa sarili mo. Or hindi mo pa ba naitanong kung bakit ka nabuhay sa sanglibutang ito? Ano ba talaga ang goal ng buhay ko? Naisip mo na ba na ang Diyos may plano sa buhay mo o wala? Naisip mo na ba na yung pagkakaroon mo ng relasyon sa Kanya ay naging makabuluhan ng buhay mo? And that your decisions in life will affect you or it will give an impact to your life? May mga nais kang gawin pero hindi ka makamove on. Kasi hindi mo napapag-aralan ang nature ng pinasukan mong buhay. Ha? Hindi ka makagawa ng choices sa buhay dahil wala kang aim, wala kang goal. Hindi mo kinonsulta ang Panginoon sa buhay mo. Basta na lang, ano yung payo ni tatay, ano yung payo ng kapatid, ni nanay, o ang ibang tao. Kasi pinaggawa mo sila ng decision. Hindi ka marunong gumawa ng sarili mo. Kasi natatakot ka. Just like me before. Okay? I made my own choice. In choosing my career, yung edukasyon ko, yung magiging ano ako in the near future. Kaya mga kapatid, ulitin ko sa inyo, when you make decisions in life, begin always with the right end in mind. Kaya napakahalaga na magkaroon ng tamang destination in life. Your destiny. Okay? Mayroong akong nababasa palaging kasabihan na ganito. Pinoformulate ko lang. This one of our icon sa bahay namin noon. Life is not where you stand, but where you are going. Tama yan? Life is not where you stand, but where you are going. Ano yan, Tagalog? Ang buhay daw ay hindi sa kung ano o saan ka nakatayo, pero saan ka ba pupunta? Yung picture na yon, na nakaukit po yung slogan na yon, ay larawan po ng mga nagta-travel na camels sa desert. Yung mga camels na yon, they are in one road. They are in group. They are in one destination. Walang humihiwalay sa kanila na mga kamelyo. At yun, doon nakaukit po yung slogan na life is not where you stand, but where you are going. Tama yung grammar, no? Oh, where you are going. Hindi, where are you going? Iba na rin yun. Yan. Kaya, tayo po mga Kristiyano ngayon, dahil nakakaunawa tayo sa kalooban ng Diyos because we have the Bible as our guide. Okay? We know much more where we are standing in our life and where we are going because of the choice that we have made. Individual choices. Kasi nga po, pag malabo ang iyong goals at hindi mo alam kung saan tutungo, then go back to the basic. Right at the end of your mind, there you begin making a choice. Establish mo yung choices mo sa buhay. Okay? Kaya, napakahalaga mga kapatid na magkaroon ng tamang destination sa buhay natin. Especially in matters of spirituality. Okay? Naging successful ka nga na doctor one day. Successful ka na businessman. Successful ka na dentist, successful ka na
engineer. Sabi mo na lahat ng mga success, meron ang mundong ito. But, kung if you failed, bumagsak ka naman sa pagpipili kung ano ba talaga ang value ng buhay mo. Hindi lang po nagko-concentrate yan sa physical values. Okay? Nakukuha nyo ba? There is a God that is more concerned sa ating spiritual values. Na maraming tao ngayon, napabayaan po nila yan because they made their choice and their choice is only self. Self-gratification lang. Inwag na ni Apon, ang dakay ni Apo. Kaya maraming ganyan ngayon na tao na nabubuhay po sila na walang Diyos. Because they made their choice, nga ni Apo Diyos, ket awan ti pakibalbal yan na tibiyag ko. Just like that, yung sinabi po sa Bible, na rich fool, na nagsabi sa kanyang sarili, oh, here I am now, mayaman ako, wala na akong paglalagyan ng pera ko, punong lahat ng bangko sa sanglibutan, mayroong akong account dyan. Kung hindi sa diskarte kong ito, hindi ako nandito sa akin. Nakita niyo yung pananalita ng rich fool, yung mayamang mangmang na yun, Brad? Sis, he lived for himself. Ano nakita niya yung kamalig niya napunpun nun, nawang pangita na kalupi tibat ng nan. He is talking about wealth, material or rich. Tayo, mga kapatid, iba ang wealth natin. We are talking about riches abounding in Christ. Yung rich fool na yon, iba ang pananaw niya sa buhay niya. Pero you know what? Dahil sa maling choice niya sa buhay, he did not choose what is the right thing for his life. The right value. Yung core value na kailangan tangkilikin ng tao. Yung kanyang relasyon sa Diyos. And in his decision, na mas gusto niya ay palaguhin niya ang kanyang kayamanan, kasi mararami tatay. Sino yung mayaman? Siya ang mas yumayaman. Sino yung mapanglaw? Yung narigat? Lalong nagpapakahirap. Because of their choices in life. Pero mga kapatid, alam niyo sinabi ng Panginoon sa kanya? Hey, you rich young fool, mayaman niyo na kabataan. Tonight, I will. Yun yung bad consequences sa buhay niya, kapatid. Yung pinili niya na para sa kanyang sarili, nauwi sa maling konsekwensya ng buhay niya. And it is very painful one. Bakit painful? Napakasakit. Dahil yung kaluluwa niya, kinuha ng Diyos at tinapon niya sa impyerno. Tata, kanino mapupunta yung pinaghirapan niyang kayamanan? Yung pinaghirapan niyang edukasyon, yung ambisyon niya. You see, kasjay dagiti tao nga agar-arabi dati decision tibiyag, ngem hindi nila binibigyan ng priority ang Panginoon. Para sa kanila, ang pananaw nila sa buhay nila, magpakayaman, matapos sa edukasyon, walang Diyos. Walang Diyos. Kaya mga kapatid, otherwise, kung ang buhay natin ay hindi na-establish sa bato na sinasabi ng Biblia, who is the Lord Jesus Christ, magiging basura ang future mo, chaotic. Ibig sabihin ng chaotic, magulo ang buhay mo. Kaya maging maingat tayo sa ating mga choices. Huwag tayong padidiktahan. Sa mga circumstances ng feelings o emotion. Mahinang klase po yung ganong buhay. Napakalabong future mo naman, kawawa ka naman, kapatid. God made you an individual person. And you have nothing to do with your fellow
your fellow, mga kapwa mo, Christians. Let them do their own decision in life. Make your own decision. Own decision. Okay. Isa pa po na ilustrasyon ko bago tayo magtapos. Do you know Ronald Reagan? The former president of the United States? When he was young, he asked his parents, brought him, dinala siya sa shoe store para pagawan siya ng sapatos. Ewan ko kung alam niya po yun, di pa? So let me continue, no? The shoemaker asked young Reagan about the shoes he's going to wear. Pinagpili niya si Ronald Reagan kung anong gusto niya, yung square nose or yung round nose shoe. So here comes young Reagan. He cannot make choice or he cannot make decision whether pipili niya po yung square or round shoes. So it took time for him to choose. Kaya sabi ng shoemaker, okay, Reagan, you go home, and when you have made your decision, you come back in my store and I'll make you one. That happens many days, weeks bago nakapaggawa si shoemaker. So every time tatanungin siya ng shoemaker, walang may bigay na choice si young Reagan. At alam niyo ginawa ng shoemaker? Gumawa siya ng dalawa. One square nose. Ito, round nose ito eh. And one round nose shoe for young Reagan. And then binitiwan niya ang salitang ito. Reagan, because you cannot make choices, hindi ka ba kapag-select sa mga dalawang pinagpipili ko sa iyo? I made the decision myself. I made my decision myself. I made you round and square nose shoes. And then he gave this lesson for him. Binigyan niyang lesson na ito. In life, young Reagan, when you make choices, be as you are. Huwag mong hahayaan na iba ang gagawa ng decision para sa iyo. Nakuha nyo? Ikaw mismo ang gagawa ng decision sa buhay mo. At kinakailangan yan. At ganyan din mga kapatid, sa ating buhay-buhay. Ulitin ko ulit, ang pagpipili ng decision sa buhay natin, kung hindi maganda ang ating relasyon sa Panginoon, I believe lahat ng ginagawa mong pagpipili na uuwi yan sa bad consequences. Bawat desisyon na ating gagawin ay may kapalit po yan. Sowing and reaping po. Tandaan niyo po yan. At kung ano man ang ating mapili, maghanda-handa kayo sa konsekwensya. Dahil hindi po yan magtatagal. Hindi po yan magtatagal. Mayroon laging pagpipilian. Kagaya po sa examination, pag itetest tayo sa ating na-review, na pag-aralan, hindi po ba? Inilalagay tayo sa multiple choices. Okay, 4 ang pagpipilian. 2 or 2. Pero pagka nagkamali ka, hindi ka nag-aral ng lesson mo. Hindi ka nag-aral, hindi ka nakinig kay pastor dahil natutulog ka. Ha? Mali ang isasagot mo. Kahit multiple choice pa ito, huwag kang magmayabang na. Kahit hindi ko mag-aral. Kasi multiple choice ang ibibigay ni Sir bukas. Kunting silid lang sa katabi. Di ba? Ayan, pangiti-ngiti tayo, no? Dahil kagagawa natin nung nag-aaral po tayo.
Talagang malaking tukso ang mag-cheat. Sinasabi ko palagi ito sa mga estudyante ko, huwag kayong mag-cheat. Huwag kayong tumingin sa answer ng iba. Kasi pinipili nyo ang kanilang maling decision na ginawa. Wala nang mas maganda na kayo ay mag-aral mabuti. Gamayin nyo ang natutunan nyo, lesson nyo, makinig kayo. Mag-review kayo. Nang sa ganun, hindi kayo matutokso na kumopya. Awanta, nakasanayan na nila yung basta may exam, bakit imbis na mag-focus sila sa kanilang ginagawa? Awan, agtalyaw-talyaw dalatta, kabisto na dajay. Nakasanayan po nila yon. Sakit na talaga ng mga estudyante, kahit nag-aral pa yon, bakit kaya mapapalingon pa? Ha? Tuloy, ibang naisulat niya sa kanyang pangalan. Pangalan niya nung katabi niya. Ha? Yun. Yun ang mali yan. Learn to be independent. Maging independent ka. Because what you decide now, what you have decided now, that is your future. Ayun. Magkakukuha na po ng score nila. Oh. Angelica, 4 sir. Philomena, 4 sir. Roberto, 4 sir. Bakit poor kayo lahat? Very poor ang score nyo. Nagkopyahan kayo, no? Pagka mapunta naman ako dito sa ibang group, 6 sir. Amin nagijayon, puro 6. Nakita nyo? You could have had 25 or perfect score kung hindi kayo nagkopya. Yan tuloy, napala nyo sa kakukopya nyo. Yung score niya naging score mo. Kaya yung equivalent ng grade ng 4 or 5 na yan, magiging equivalent mo rin. Oh, nakita nyo? Ang pagkukopya may bad consequence. Kaya kung decided ka na kopyahin mo yung pamumuhay ng kapatid mo, yun din, yung naging resulta ng kanyang buhay, magiging resulta rin sa buhay mo. Kaya huwag kang kumopya. Be as you are as an individual Christian. Do not be like him. Do not be like her. Mayroon kang potential na pwede kang magamit ng Panginoon and be willing to be used by God. Your decision, will make you or it will not make you to the right person you can be. Mayroon kang potential, kapatid, na magawa mo para sa Panginoon. Kaya nga lang, kung nangungupya ka sa kabila, makukopya mo lahat yung mga masamang bagay sa buhay niya. So, kasi pagka yumaman yun, pinipili mo maging mayaman din, ano kaya bakit yumaman siya? Mag-isip ka kung bakit yumaman siya. Yung pagyaman ba niya ay galing yan sa hirap, tiyaga, tiis, o madalihan, illegal? Alamin mo kung paano siya yumaman. Minsan, yung pangungupya mo ng diskarte sa buhay, palalampasin mo pa. Ganyan ang tao. Ba? Nakakatawa. Di ba? Nakakatawa. Yung hindi nakakatawa. Amen? Ang daming ganyan talagang tao. Tinatawanan yung hindi nakakatawa. Yan. Kaya, kung tamad yung nagkopyahan mo dahil ayaw mag-review, magiging tamad ka rin. Kaya mga kapatid, hindi ko na po habaan ang aking mensahe. Para sa akin, there is only one thing you can do as Christian. Trust in that process and providence of God. There's a process involved here, mga kapatid, and you must honor it. Binigyan ka ng Panginoon ng karunungan.
Walang halaga yung karunungan na yan na pinagkaloob sa'yo ng Diyos kung hindi ka magtitiwala sa karunungan na yan. Lagi ka nag-recite ng Proverbs 3:5, Proverbs 3:5 to 6. Pero hindi ka naman nagtratrust sa Panginoon. Basta, binabanggit mo lang. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Paulit-ulit. Pero hindi mo naman sinusunod ang proseso yun. Ang lagi mong sinusunod yung sarili mong proseso. Kaya, nauuwi ka sa trahedya ng buhay mo, kabiguhan. Kaya lastly, mga kapatid, Habakkuk chapter 2, verse 3. Habakkuk, ito yung joke ng mga minsan mga Kristiyano, no? Ano yung pinakamahabang quote? Walang iba, si Habakkuk, sabi lang. Hindi ka ba mahihiya isang araw sa langit kung sakaling pupunta ka ng langit? May biglang kumausap sa'yo na Kristiyano doon? Sino ka? Did we meet each other? Although, siguro sa langit, all Christian will know each other. Pero sino ka? Ako si Habakkuk. One Sunday, binasa mo ang writing ko. Malala mo na ngayon si Habakkuk. Okay, dyan sa verse 3, chapter 2, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Ano pong implication niyan? Mga kapatid, lahat po na nakasaad dito sa Biblia, wala pong mahuhulog yan sa lupa. It will always happen. Mangyayari, magaganap po yan. Just wait. Lahat ng itinatanim, gawa na tayo ay nagde-decide palagi. Yung mga itinatanim natin, kung namintis tayo sa kalooban ng Diyos, itinagam ni Apo, maditi mapasamak tibiyag mo. Mali ang goal mo. Mali ang kahinaan mo. Tandaan mo ito na sinabi dito sa Habakkuk. For the vision is yet for an appointed time. Ano man yan, whether yung pagdating ng Panginoon sa Kristo, or yan ay sa katagumpayan ng buhay mo, maghintay ka lang, darating din yan. Yung ginawa mong decision sa buhay mo, kung mali-mali yon, in due time, ay kastigayam. Ganito pala ang naging kahinatnan ng nagawa ko. Mahirap nang ibalik, di ba? Ganyan ang mga buhay ng mga unbelievers. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Sa una, hindi na sila nagsisi na mali pala ang pipiliin nilang bagay sa buhay nila. Nandiyan ang Diyos, nandiyan ang kanyang salita. Hindi yan pwedeng hindi mangyari. Pagka nagkamali ka, mali yung decision ginawa mo along the way, may patutunguhan na direksyon yan. It will always bring it to pass. Pero, kung pinili mo ang buhay, pinili mo ang kalooban ng Diyos, pinili mo ang maglingkod sa Kanya, pinili mo ang church na ito para ikaw ay alagaan, dito ka ititrin ng Panginoon, you have a good choice. You made a right choice. Pero magpasakop ka sa kalooban ng Diyos. Huwag mong gawin ang church na ito na pansarili mo lamang. Okay? Para masabi mo lang na ikaw ay Kristiyano. Maglingkod ka, magtrabaho ka, manalangin ka. Maki-involve ka sa gawain. Bawal dito ang tamad. Okay? Bawal dito ang pa-impress. Bawal dito ang
Pagka tinawag tayo sa gawain ng Panginoon, kaya nga, ang ibig sabihin ng servant ay mag-serve. Kaya dapat, mag-serve tayo. That's the right choice in life. Useless po yung alam mong Kristiyano ka, wala kang alam na magawa, kundi magpa-impress ka lang. Kaya, tanda mo yung mga kapatid, mahalaga ka sa buhay ng ministry. Alam mo, bawat mga mahahalagang instrumento sa buhay natin ito, nakasalalay kung sino ang naghahawak. Kung hawakan mo yung slingshot, pag napunta yung slingshot sa kamay mo, well, para lang itong laruan. Nalalagyan mo ng bato, ipalsiit mo kasi dyan. Sa bali, pwede natiruan na. Handa dyan talagang target ng natiruan. It is worthless yung slingshot na hinawakan ng kamay mo. Pero, kapag pinahawak mo yung slingshot sa kamay ni Haring David, sigurado, isang shot lang, isang bato lang kay Goliath, tumba. What do I mean? Depende sa kamay na gumagamit. Okay? Depende. Ganon din, yung bola na hinawakan mo, maaring yung bolang yon ay binili mo ng 1,500 Voy or Mikasa, para sa'yo, dribble mo lang worth 1,500. Pero pag pinahawak mo yung bola na yan sa isang kamay, kagaya ng kamay ni Michael Jordan, that is $8 million sa kamay ni Michael Jordan. Nakuha yung punto? Depende yan sa kamay na naghahawak. Ano ba? Marami po tayong maisip na mga bagay-bagay sa buhay natin. Pagka nakapulot tayo ng tungkod, yung rod, para sa'yo, yung tungkod na yon, wala lang, nandiyan lang sa kamay mo, pamalo ng aso, pangkalawit ng bayabas, ano pa? Pangbaot kini Brother Robinson, no nasukir niya, pero ipahawak mo yon sa kamay ni Moses. Anong magagawa ng rod na yon? Pagtaas ni Moses, mahahati ang Red Sea at tatawid ang mga Israelita. Depende sa kamay na naghahawak. Ang implication nito, kapatid, sa ating buhay, ang implication niya, yung depende yan sa kamay o buhay na humahawak. Ang kamay natin ay naglalaro